BBM, tumakbo ka, dapat may utang na loob ka kay Inday Sara. Pero hinayupak. Correct. Wala kang utang na loob kay Inday. Ginamit mo, tapos nun, ngayon pinabayaan mo. Binibira nyo pa ngayon. Ginaganyan ninyo, ginagawa nyo kung ano-anong kwento. Lalaban nyo. Correct. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Sir Dado mga kababayan. Wika ni Sir Dado ay napakawalang utang na loob no, nitong si BBM dito sa mga Duterte. Lalo na itong ginagawang pamumulitika ngayon no, kay VP Sara na talagang hindi titigil ang mga ito mapatalsik lamang sa kanyang pwesto bilang Vice Presidente. Nadagdag pa nga niya na hindi na nakakaisip ng maayos no itong si Bonget sapagkat naimpluwensyahan na nga ng kanyang pagiging bangag dulot ng palagi ang pagpupulburon. Ako naman po na napakaganda ng mga sinabi ni Sir Dado dito sa ating video ngayon sa pagitan nila Bongbong Marcos at ni VP Sara Duterte. Pero bago ang lahat mga kababayan, bigyan muna nating pansin no itong kawalang hiyaang ginawa ng mga majority leader sa minority. And Mr. Speaker, having no more members of the minority. Mr. Mr. Speaker, Speaker, we join the minority in their motion to terminate the period of Madam debate. Speaker, So move, Mr. Speaker. Kanya There's na a ba joint ang motion to nangyayari ngayon terminate dito sa interpolations atin? of the proposed budget of the Department No. of Health. Is there any Madam objection? The Mr. chair Speaker, hears have a none. motion ruling, Let me please. question the Interpolations on the proposed budget of the Department of Health is hereby Let me terminated. question the quorum, Mr. Mr. Speaker. Session suspended. Mr. Speaker. And Mr. Speaker, Kita nyo yun mga kababayan, grabe no, tong nangyari sa loob ng committee ng House of Crocs. Kitang-kita sa harap ng kamera ang panggagago ng majority sa House, lalo na itong si Garin, Kimbo at Frasco mga kababayan, na pinagtulungan nila no, itong minority leader na si Congressman Wilbert Lee na sinusubukan niyang ipaglaban at depensahan itong budget nga ng DOH na naka-attach sa ahensya ng PhilHealth para sana masiguro ang full coverage ng mga benepisyo sa PhilHealth, lalo na nga itong mga critical illnesses na kanyang pinaglalaban ng aksyon na ito. Ngunit mga kababayan, sadyang garapal talaga itong mga nasa House of Representative no o House of Crocs sapagkat pinagtulungan siya ng majority. Pinigilan, sinapawan ni Garin para ma-terminate ang nasabing hearing. Grabe talagang pambababoy nila mga kababayan. Na ganito no ang ginagawa rin sa OVP budget na gusto nila ipasa agad ang General Appropriation Bill o GAB at mag-session break na agad itong mga crocodile na ito upang makapagliwaliw, makapagbakasyon na. Maruming pamumulitika talaga ang ginagawa ng mga nasa Kongreso ngayon. Na alam nyo ba mga kababayan na dapat tong 89.9 billion pesos na PhilHealth Fund transfer maukol sana sa pagpapagawa ng mga hospital at pagpapalago nito. Ngunit ang ginawa nila mga kababayan, tinransfer ang pondo ng PhilHealth dito sa mga programs at projects ng mga kongreso na nilagay nila ang pondo sa kanilang mga congressional budget insertions. Kaya hindi kataka-taka kung bakit nakakabili ngayon ng mga luho o luxury bags ang mga House of Crocs. Kamukha na lamang nila Kimbo, Abante, Congresswoman ng Abra, Garin at dumagdag din itong si Frasco. Grabe naman talaga. Saan pupulutin ang bansang Pilipinas? Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga nangyayari sa ating bansa. At kung maaari mga kababayan, no skip ads po tayo sapagkat malaking tulong po ito. At yun na nga no mga kababayan, kahit si VP Sara napapagod din no, sa mga ginagawang pamumulitika nitong mga nasa Kongreso. Dahil nga sila-sila na lang nagkakampihan no, upang maghari ang kabangagan ng administrasyong ito. Hay naku naman, saan kaya tayo papupulot? Tayong mga ordinaryong mamamayan. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Ng buti pa ka ganon. Pakikialam mo yung ginto ng Pilipinas. Kasi meron kang, ganun ba yung mindset? Ganun ba? Meron kang iniisip na may 25 tons ka na makukuha, iyo yun, pero may sabit, papasok, and then ito, perahin mo. Ilabas mo yung pera kasi may papasok naman. Ganun ba yun? Kahit anong dahilan kahit anong motibo, kahit anong intensyon, mali yung magbenta ka ng 25 tons. Kasi yung ibang bansa, dinadagdagan yung gold reserve.
Correct. Tapos tayo na may gold, bibenta mo bigla sa ibang bansa. Puta, hanip yun naman, kakaguhan yan. Kaya nga, may mga economist, mga instructor, mga professor sa economy. Oh, Monsod, yung mga economist diyan, yung mga marurunong diyan, mga eksperto diyan. Can you say something about it? Mga media, mag-imbita kayo ng mga economist at pag-usapan niya. Tama ba yun? Magbenta ka ng 25 tons ng ginto? Yun lang, kahit yun lang ang pag-usapan nyo. Bakit ibebenta? Saan gagamitin yung pera? Nasaan yung pera? Yun lang, pag-usapan nyo. Congress, Senate, pag-usapan nyo rin. Mag-imbestiga kayo, kahit lutuin nyo. At least pag-usapan ninyo. Hindi yung, nagbenta na yung tao ng gano'n, nagbenta na nga tayo, abit dead ma kayo. Ang pinag-usapan yung Philip, si Guo, si BP Inday. Pero yung 25 tons, lintik. Kaya nga, may hangganan din kayo eh. Yun yung dyan, may hangganan din kayo. Kaya tamang winiwika ng taong bayan, Sir Dado, na inuubos ang lahat ng resources ng bangag na administrasyong ito. Na nakakatakot doon baka sa pag-alis na sa posisyon itong si Bongbong Marcos, doon na magsimula ang paglubog ng bansang Pilipinas dahil sa mga pinanggagawa nila. Grabe talaga. Okay, kaya nga gusto kong puntuhan yung, ang topic ko is yung utang na loob. Magpa-part 2 ako kasi mahaba na masyado. Simulan natin kay BBM. Utang na loob. Nakautang na loob, yung tatay mo pinalibing ng Duterte administration. Ang Pilipino, isa sa ating ugali, utang na loob. Masasabi mong maganda, masasabi mong tumatanaw ka ng utang na loob. Hanip yung mga banat natin topic, punta tayo dyan sa AFP, PNP. No? Papunta tayo sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno. Kaya may part 2 tayo. Gusto kong pag-usapan Kasi yung punot dulo nito utang na loob. BBM, tumakbo ka, dapat may utang na loob ka kay Inday Sara. Pero hinayupak. Correct. Ngayon, hinahayaan mo birahin si Inday Sara. Hindi, walang politika yan. Then yung ICC, yung arestuhin yung tatay, yung kasalita si Senator Trillanes na huhulihin na, malapit na. Tatakbo yata siya, di ba? Boto nyo, gusto nyo iboto si Sonny Trillanes, class of 1995. Di ba? Yung class 1995, meron din akong sa inyo. Bong Green bong PMA year, no? Lahat, meron din na kayo. Gusto kong pag-usapan dito. Itong topic natin, utang na loob. So, ang tao, pagka walang utang na loob, debt of gratitude ang tawag, no? Utang na loob. Debt of gratitude. Kumbaga sa English, yung pagkakaintindi ko, no? Dapat may utang na loob si BBM kay Duterte. Pero bakit mo minawalang niya ang Duterte? Nagtatanim ka pa ng galit no? Kasi nung sinabi na bangag ka, ginawa na tawanan mo lang noon, nagpa-drug test ka noon. Pero ngayon ayaw mo magpa-drug test. Noon yung drug test mo, 2 minuto. Sa St. Luke's pa. O somewhere, di ba? So bakit ngayon, kinu-question na ni Vic Rodriguez yung drug test mo, hinahamon ka pa, at marami naghahamon sa'yo, sambayan ng Pilipino, pero ayaw mo, sinasalag mo. Kaya nga sinasabi, ang talagang patunay na ikaw ay nagdodroga ay sarili mo. Kasi kung gusto mo magpa-drug test, ibig sabihin nun, hindi ka tumitake ng droga. At the same time, seryoso ka sa paninilbi sa taong bayan. Sa madaling salita, walang tinatago, Sir Dado. Seryoso ka sa mga kababayan mo. Pero nung nakuha mo na yung pagka-presidente, wala kang utang na loob sa mga taong bayan. Na bumoto sa'yo, wala kang utang na loob. Binigyan kayo ng pagkakataon mga Marcos. Pati si Amy damay dyan. Binigyan kayo ng pagkakataon ng taong bayan para ibangon ang pangalan ng Marcos. Anong ginagawa mo? Benta ka ng 25 tons na ginto? Papalitan mo ba yan ng pera ng Marcos? Hindi.
nandun pa rin yung pera ng Marcos. Kasi pag sumabit yun, wala na. Or, pinera mo na kasi pumayag ka sa basis. Eh, ba't yung magbebenta ng 25 tons? Saan yung gagamitin yun? Kasi sige-sige ang nakaw ninyo, kulang ang pera ng Pilipinas. Para hindi mag-utang, uy, may bright guy. Magbenta ka na lang ng ito. Asset eh. Tangina nyo, hayop kayo. Ay, Baka kaya nagbenta, Sir Dado, para mapunduhan ang kanilang puro party. At pagpupulburon di umano, sa tingin mo, Sir Dado. mga hinayo pa kayo. Kasi papalitan nyo. Hindi na. Kasi may projection kayo. Wow, ang galing. Galing ng mga utak ninyo. Kasi hindi namin alam, no? Hindi, you do not decide like that. As a president, you cannot. Sabi sa'yo, pinahiram ka lang ng power ng taong bayan eh. But yung ginagawa nyo, highly questionable. Highly questionable. At dapat, yung mga lawyer, dapat dyan, kung sinong mga politiko nating matitino, i-challenge nyo yan. Okay, balik tayo. Wala kang utang na loob kay Inday. Ginamit mo, tapos nun, ngayon, pinabayaan mo. Binibira nyo pa ngayon. Ginaganyan ninyo, ginagawa nyo kung ano-anong kwento. Eh, lalaban nyo. Correct. Sige, magkakali kayo. Upakan nyo yung ale. Upakan nyo na upakan para lumitaw siya. Kasi, ang panawagan ko sa kanya, sa puso galing Ka-Inday. Huwag mo na hintayin yung mga survey, yung rating, tumaas ba, bumaba. Isipin mo puso, Pilipino. No? Not a single day should pass by when you hear these stories. May droga, may nakawan, bebenta ng ginto, biyahe kaliwa kanan, walang pakialam sa Pilipino, flood control projects. No? Yun yung consideration mo. Hindi yung inaatake ka, doon ka lang gagalaw. Kasi yung ganun, self-preservation. Ka-Inday. Self-preservation. Ang totoong leader, hindi mo iniisip yung sarili mo. Iniisip mo yung tao mo, yung grupo mo. Uy, parang parang nadinig ko yung sarili ko. Wala, Sir Dado. Bangag nga, kaya hindi makaisip ng maayos. Nauunahin ang kanyang pansariling interes kaysa sa pangangailangan ng ordinaryong mamamayan. Napaka-inutil naman talaga. Na sinasabi ko, ayoko madamay FGF. Ako na lang. Uy, ayaw mong dapat madamay ni Inday yung mga Pilipinong nahihirapan. Kaya ikaw na lang. Ikaw yung tumayo. Tapusin na natin to. Di ba? Ayokong tumayo, Ka-Inday, Madam President, ayokong tumayo. Kaya naman namin 5 milyon kami. Kaya namin tapusin to. Pero bakit namin ikaw, ide-deprive? Yun yung dilemma namin. At least to my own level at ni Commander Bukay, yun yung dilemma namin. And the same utang na loob na inayupak na utang na loob yan. Imagine, we're all under the same utang na loob na ugali ng Pilipino. Pero we are trying to discern. At least kami nag-iisip. Hindi dapat gumalaw ang FGF kahit kaya namin tapusin to. Kahit kayo, mga makukulit. Makukulit. Yung iba, nandidikta pa eh. Nasaan na yung sinasabi mo? Panigdaldal ka. Tarantado. Kaya ako nagsasalita para matauhan lahat. We can, but we won't. Okay, linaw, no? FGF. We can. Tapusin natin to. We can. Pero, we will not. I order you, do not. And, as a side comment, bakit ko i-involve ang buong FGF? Kayo naman ang volunteer na 500. Kuha nyo? Di ba? Kung gago sila, mas gago ko. Minano ko yung utak ni Canyeso Kanyunin ko na lang yun Baka malerto yung PSG. Magnakaw ako ng kanyon sa AFP
Batakin ko yan, tapos kanyo ko ng kanyo ni